Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ulitin natin. Baka sabihin nyo, niloloko kayo eh. Pupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin ay ang mga katulad Ulit. nila. Pupunta tayo sa dumpster. Hindi ba mas magiging Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster? kung ang magiging pangulo natin ay ang mga katulad nila VP Sara? Sa akin galing. Fake news ako. Galing sa bunganga mo yan. Unless inedit yan ng frontline. Fake news sila. Nagbibigay lang ako ng komentaryo. Di na paamin ka. Na basura na. Totoo naman eh. Totoo naman na sinasabi ni VP Sara. Wala naman kayong nagawa. Even PCO, ang proyekto, Duterte. Ang kamera, anong proyekto? Duterte pa rin. Diba? Jesus. Mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao. Marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice presidente. Yan, ang ganda na sinabi niya. Pero bibigyan ko komentaryo yan, okay? Ano sabi niya? Marami pa rin umaasang Pilipino sa'yo. No, naiintindihan ko yung mga na sinabi kasi sa ibang na oo, tatay niya nandoon at kailangan siya doon. Pero mas marami pa rin Pilipino na nangangailangan ng tulong niya bilang vice presidente. Inaamin mo rin ba na matatanggal si Marcos? Kasi ano ba talaga ang pinakatrabaho ng vice president? Aminin na natin yung totoo lang. Spare tire ng presidente. Pag matitigok ang presidente, pag matatanggal ang presidente, o kung ano man mangyayari sa presidente, o kung hindi niya na kayang i-perform ang kanyang trabaho, sinong papalit? Vice President. So hanap kay VP Sara, pinauuwi mo siya. At maraming siyang trabaho dito. Anong trabaho sinasabi mo? Papalitan na ba si Marcos? Yan ba ay nadulas ka na naman, Claire? Nadulas ka na naman na parang pag-amin mo na matatanggal si Marcos sa madaling panahon? Sa lalong madaling panahon, matatanggal si BBM mo? Ganun ba? Kasi inalis na, wala na sa kanya yung DepEd. Inalis na nga yung mga pondo, even the intelligence funds ng Office of the Vice President. Paano gagalaw si VP Sara? Wala naman siyang posisyon sa cabinet. Wala na rin siyang pondo. Kakapiranggot. So pinauuwi mo dito. Gagampanan niya na trabaho? Anong trabaho? Papalitan si Marcos? Hindi ako sedition yan ha? Tama ba ako? Sige, pakisagot niyo dyan. Di ba? Inaamin mo na. Bakit ka pauwi kay VP Sara? Nararamdaman mo na bang matatanggal si Marcos? At kailangan ng palitan ni VP Sara? Nadulas ka na naman doon ha? Attorney Claire. Presidente. Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang PC para makipagtulungan sa legal team ng kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto ng International Criminal Court. Mismo ang Office of the President na rin ang nagbigay sa kanya ng travel authority hanggang Abril. Binigyan naman siya ng travel authority ni BBM hanggang Abril. Bakit ba excited ka? Tapos na ba ang April? Claire? Di sana sinabihan mo yung amo mo, yung bossing mo, wag mo nang bigyan ng travel clearance. Ang problema kasi dito, siguro, obligado si Marcos bigyan ng travel clearance to kasi pag hindi niya binigyan ng travel clearance, magagalit na naman ang taong bayan kay Marcos. So, pero ayaw niyang nandoon si Sara. Di ba? Yan ang style ni Marcos hindi niya madiretso. So, bigyan niya. Pero anong gawin? Pahanap mo kay Claire. Pabalikin mo yung Claire dito. Dakdakan mo ng dakdakan sa media para bumalik yan si Sara. Diba? Yan ang style ni Marcos. Anong patunay? Fake news ka. Di ba? Ano sabi niya? Ayaw niya sa impeachment. Pero nagkaroon ng impeachment. Nangunguna pang nagpirma yung anak niya at saka kahuli-huling pumirma. Di umano. Si Tambaluslos. Ano ibig sabihin nun? Hindi pa papasukin ng ICC. Pero pinadala si Marcos, si PRRD ron. Boom! Alright. Magandang araw sa inyo mga babae. It's me again, Boy Sardinas. Isa sa membro ng Banateros Vloggers. Shoutout kay Tol J. Ang mga grupong Banateros ni Tol J Guevara. Galing sila rito. 2 nights sila dito. So ayan, shoutout. Nag-outing kami nung nakaraan. At banding-banding. Kakauwi lang nila Tol J. At diretso sila sa
ano nga tayo, kampanya. So naiwan ulit si Boy Sardinas. So dito lang muna tayo. So kampanya na muna tayo sa ating mga vlogs. Huwag niyo kakalimutan mga kaibigan, mga kumare ko, mga subscribers ni Boy. So ayos natin to. So wait lang. Yun, ayos na. Huwag niyo kakalimutan. Ilang tulog na lang mga kaibigan, no? Straight vote tayo ng Team PDP laban. Wala po tayo dapat iiwanan para makabawi po tayo sa galit natin sa gobyerno. Kaya iboto natin ang team ni Tatang Digong para mas lalong mapabilis ang pag-win Tatang Digong pag nanalo po ang kanyang team. Dahil pag nanalo ang Team PDP laban, mga kababayan, ay tuluyan ng maiaahon tayo sa kahirapan ng ating bansang Pilipinas. Iwas ng marites, iwas ng hearing-hearing, iwas na tayo sa mga contempt, iwas na tayo sa mga issue ng mga maritesan. Dapat ay ang pag-uusapan sa Congress ay yung paano ang ikakaganda mga proyekto na dapat ay ipagpatuloy at panibagong proyekto na dapat ay maumpisahan at mapagplanuhan. Yun talaga yung pinakamaganda ron, mga kaibigan. Dahil ang tunay na nagmamahal sa bayan ay yung hindi mga korap, no, mga kababayan, ganyan dapat. At ang laging iniisip yung sambayanan, hindi yung pangsarili lamang, no, na hindi yung pangsariling ibubulsa, yung maikukupit or yung makukurap, makukuha niya sa bansa natin. Hindi yun ang iniisip. Ang iniisip ng Team PDP laban, mga kababayan, ay yung ikakaunlad ng bawat pamilyang Pilipino. Yun po ang team ni Tatang Digong. Kaya mga kababayan, ano na ngayon? Anong petsa na ngayon? Mayo 5 na. Kung ito'y mapapanood mo ng Mayo 6, 7, 8, 9, 10, bahala na kayo. Kung mapapanood mo to, pakilike nyo po para mapanood ng mga kababayan natin na boboto po itong darating na eleksyon. So mga kababayan, ito, balik tayo sa ating issue. Nako, si Auntie Claire, laging puro sablay. So panoorin nyo po yung full video. Nakita nyo naman po yung preview ni Coach Oli. Nasa kanya po. Ito po susunod po ang full video, no? Then don't forget to subscribe, boss Coach Oli. Yan po yung mga boss namin sa Banateros Brothers. O yan, shoutout kay Boss Banatbay. Mabait-bait yung Boss Banatbay. See you soon, Boss Banatbay. So mga babayan dito, na babalatan ni Coach Oli. Ito na naman si Auntie Claire nyo. Yung auntie nyo dyan auntie nyo yan tatanggalin na yan. Dapat matanggal na yan. Dapat ko ako sa BBM, tanggalin mo na lang, mag-vlog na lang yan si attorney. Kasi puro paninira na lang, puro araw-araw na lang, Duterte. Pagkatapos siya ng trabaho sa pagiging USEC, magbablog siya, Duterte pa rin. Pagpasok sa USEC, Duterte pa rin. Pag nag-vlog siya, Duterte pa rin. Araw-araw na lang. Ano po ba ang trabaho nyo, Madam Claire? Hindi na ho kayo nagtatrabaho sa pagiging USEC. Ang trabaho nyo, banata ng Duterte, araw-araw. Ano ba yung pinaggagawa nyo na yan? Mas maganda ho, bumaba na lang ho kayo sa pwesto. At ito siyempre, si Jesus Escudero, si Jess, naaasar na rin sa'yo. Dapat ay mag-resign na lang po kayo dyan. Kunin nyo na po yung separation pin nyo dyan. At kayo nakakagulo lang po kayo sa Pilipinas, no? Hindi ho kayo karapat dapat na maging USEC. Hindi ko alam kung bakit kayo naging ganyan. Kitatang Digong, bawal lang ganyan. Dapat kung ang trabaho mo USEC, kung ang trabaho mo sa Pilipinas, yun lang. Huwag ka na makialam kung ano-ano pa man. Naging trabaho nyo po, tiga bato, tiga banat sa Duterte. O mga kababayan, ito, alamin nyo ha. Itong darating na eleksyon, no? Pagkatapos ng eleksyon yan, yung mga 20-20 yung bigas na wala na yan, no? Saka huwag nyo masyadong kainin yung mga bigas na tig-20 na yan. O shoutout sa mga subscribers natin dyan, no? Sabi nila kahit mahirap lang daw sila, hindi sila bibilang ng tig-20 pesos na bigas. Hindi daw nila ipapakain sa kanilang mga anak yan kahit mahirap lang sila. Yung may mga bukbok, yung mga old stock. Kasi mga kababayan, yung mga old stock na yan, isa pa yan na nagiging dahilan para magkaroon tayo ng sakit. Kasi old na yan Baga stock na yan ng matagal, kaya binubukbok na yan mga kababayan. Alam nyo mga bukbok, no? Yung mga makaamoy yan ng mga stock na bigas, doon na yan papasok. No, nagbibigay yan, umiihi doon yan, doon na yan dumudumi. Yung mga bukbok na yan, syempre dumudumi, umiihi rin yung mga bukbok na yan. Pupunta sa mga bigas na yan, binibentang 20 pesos, no? Yan na yung nagkakaroon ng virus. Yan, ipapakain nyo ba sa anak nyo yan? So kahit nagbabasura ka o nangangalakal ka lang,
Huwag kang bumili ng 20 pesos na bigas kasi baka isa pa yan sa magbibigay ng sakit sa'yo. Halip na wala kang sakit, magkakasakit ka pa. Lalo ipapakain mo sa mga anak mo na mga maliliit. Kaya mga kababayan, pakiusap po, pakiboto nyo po ang buong team ni Tatang Digong. Plus 2. Kay Amy Marcos, bahala na po kayo kung iboboto nyo pa ba talaga yan. Pero yung unahin nyo po yung Duterte, mga kababayan. Huwag po kayong maglalaglag sa kanila, no? Dahil sila po ang magpapatuloy ng mga magandang mga adhikain ni Tatang Digong. At kung mananalo po yung Duterte na yan, mas mapapabilis po ang pag-uwi ni Tatang Digong sa Pilipinas. At yung mga umapi at mga kumalaban kay Tatang Digong ay para makulong, no? Mapanagot sila sa mga sala nila. Yan si Atty. Conte. Ito, syempre nakita nyo naman yung mga pasaporte at mga IDs ng mga testigo ay nagrereklamo na nga si Atty. Conte dahil nga ay bakit siya ginigipit na kailangan pambigyan ng ID. Atty. Conte, saka ba namang hukuman na magsasampa ka ng kaso lalong-lalo sa international kung wala naman pagkakakilanlan? Utak ba? Gamit ko yun ng utak, no? Dito nga sa Pilipinas Pilipinas na nga lang, hindi ka pwedeng magreklamo or magsampa ka ng kaso kung ikaw mismo ang mismong nasampa ng kaso tapos wala kang pagkakakilanlan, wala kang identification. 'Di ba? Bawal 'yan, lalo pa naman 'yan sa international. Kaya hindi nga namin alam ba't ka nagrereklamo eh. Yung 30,000 na 'yan, kuha mo ng ID sa recto, baka sakaling pumasa sa ICC. At kayong mga titistigo, kung kayo man ay nabayaran, magsipag-atrasan na ho kayo dahil babalikan ho kayo Tatang Digong pag yan ay nakalaya. Lahat kayong mga 30,000 kayo, ipapakulong kayo dahil tumitistigo kayo ng fake. Okay? Bawal po yan. Masisilaw kayo sa pera. Madali lang ubusin ng pera. Pumunta ka nga lang sa palengke, 1,000 ang pera mo. Halos wala nang bumabalik na sukli dahil sa sobrang mahal po ng mga bilihin. Okay, kaya huwag nyo pong kakalimutan mga babayan yung team ng Tatang Digong natin. Yan po yung magpapababa ng presyo ng gasolina, ng bigas, ng tubig sa bills natin. Okay, yung madaming trabaho at maraming proyekto na makakatulong sa bawat Pilipino. Yun lang po talaga ang kailangan po natin. Na mag-upo ng mabuti, makadiyos, no? At ay mapagkakatiwalaan. Yan si Pastor Kibuloy. Sureball po tayo dyan kung ano pong ganda ng kanyang ginawa sa kanyang community sa pagiging pastor. Gagawin din ho niya yan dito sa kung mananalo siya. At sureball naman mananalo. Kaya huwag nyo pong kakalimutan, Marge. Mga kumpare ko dyan, mga subscribers ko, huwag nyo pong kakalimutan lalong-lalo si Pastor Kibuloy na siya yung may puso na talagang kaibigan at best friend ni Tatang Digong. Kung paano nagtrabaho si Tatang Digong nung siya ay naging presidente, ganoon din ho ang gagawin ni Pastor Kibuloy. At syempre, huwag niyong kalimutan Tatang Digong sa pagka-mayor sa Davao. At ay para makabawi tayo sa mga ngagba, bumawi ho tayo itong darating na eleksyon at mag-iingat tayo, maging mapamatsyag tayo sa mga mandaraya sa eleksyon. Okay, mga kababayan, so kayo na po mag-analyze dito sa video mapapanood nyo. Dahil malupit po ito si Coach Oli pag ito nagsalita, talagang direct to the point at talagang tatamaan, at kung sino ang tatamaan nito ay talagang sapul talaga sa mismong noo, no? Hindi makakakain talaga ng 1 linggo kung mapapanood ito ng mga tatamaan ng mga video na to. Alright mga kababayan, ipi-play ko na yung video. Kung nagustuhan mo itong vlog natin, don't forget to like and subscribe. O shoutout po sa mga nag-subscribe sa atin dyan at hindi nag-i-skip ng ads. Okay, ako po si Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. Thank you, and panoorin mo ang full video. Let's go! Sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang tila sasambal sa mga kasinungalingan ng gobyernong Agba dahil matapos nga ang kaluwat ng kontrobersyal na mga isyong ibinabato sa mga Duterte, partikular na kay Vice President Sara Duterte, ay sadyang nananaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Samantala, hindi na rin nakapagpigil pa at tila harapang sinampal ng kahihiyan ng Senate President na si Chis Escudero
Escudero ang kasalukuyang undersecretary na si Attorney Claire Castro matapos umano nitong patutsadahan at gawa ng samut-saring intriga ang mga Duterte na tila hindi na naaangkop sa kanyang trabaho bilang PCO ng palasyo. Gaano nga ba ito katotoo? Ating alamin. Tila nasampal nga ng kahihiyan at katotohanan ang bagong undersecretary ng President Communication Office at vlogger na si Attorney Claire Castro matapos nitong tila araw-arawin ang mga Duterte sa kanyang mga vlog, lalong-lalo na sa kanyang mga press conference sa Malacanang upang gawan umano ng intriga at siraan lamang ang mga Duterte matapos itong magbigay ng isang pahayag na tila patama kay Senate President na si Chis Escudero patungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ngunit agad naman itong sinagot ng Pangulo ng Senado na si Chis Escudero na tila malaking sampal sa bagong undersecretary ng Malacanang na si Attorney Claire Castro. Ayon niya sa naturang mga pahayag, kahit hindi pa tayo nagkakasala at hindi ko pa alam kung ano yung nagawa nating mali ay patatawarin na niya tayo. Aminado po ako, excited ako every seconds of my life dahil mayroon po tayong task or obligasyon na dapat gawin para sa taong bayan at para sa bansa. Patawarin na lang natin siya, bago lang siya at baka excited pa, nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo. Duda ako na yung mga sinabi niyang ilan ay galing mismo sa Pangulo. Kaya naman panawagan nga ngayon ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media na kung hindi para sa taong bayan ang paglilingkod nitong si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro ay mas mabuti pang bumaba na lamang ito sa kanyang pwesto. Ayon niya sa kanila, Castro, umalis ka na dyan sa pwesto mo. Isa kang malaking gulo dyan. Wala kang hiya. Sayang lang ang perang pinapasahod sa iyo. Nakakahiya ka. Kapit sa patalim. Minsan nga pinagtatawanan siya ng mga bias na media. Wala siyang research. Ang palaging punteriya niya ang mga Duterte. Castro, di ka bagay sa posisyon mo. Panira ka sa Marcos admin. Dapat mag-resign ka na lang. Balik vlogger ka na lang. Attorney kayata nang laging talo ang kaso. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Okay, unahin natin to si Claire ha. Inamin, naniniwala, matatanggal si BBM at inaming basura na ang Pilipinas. Pag-usapan po natin. Ano raw ba ang nawawala sa Pilipinas? Pag-asa ng mga Pilipino o si VP Sara Duterte? Hinahanap ni Claire si VP Sara. Sino ba raw ang nawawala sa Pilipinas? Pag-asa o si VP Sara? Yan po ang buwelta ng palasyo sa Bise matapos niyang sabing papunta na sa basurahan ang lagay ng Pilipinas. Nagbabalik si Maricel Halili. Lugmok na tayo sa kahirapan. It seems that we are working to go to the dumpster. No? As I said noon, As I said, we are on this road to perdition. Papunta na tayo sa basura. Ang sinabi ni VP Sara, we are on our way to dumpster. we're on this road to perdition. Somehow, walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita sa... Totoo naman sinasabi ni VP Sara. Kayo ba? May nakikita kayong proyekto? Ako nakikita kong proyekto nila. Proyektong siraan ang Duterte. Mapatunayan ko, baka sasabihin fake news ako. Saan ka nakakita na yung tatay pinadala sa Hague, sa ICC, base sa illegal arrest? Tapos, yung anak pinadadaan sa impeachment. Yung ba naman, katanga mo na lang kung hindi mo alam na talagang ang proyekto ng gobyernong ito ay proyektong Duterte. Isipin mo mag-anak, mag-ama, parehas ginigipit. Siyempre, aminin ba nilang ginigipit yan? Sabihin, hindi ko, sorry, hindi totoo yan, fake news ka, hindi ginigipit. Ano yun, tsamba lang? Mag-ama kakasuhan nyo? Naman, huwag yung binubola taong bayan. Alam mo, natuto na ang taong bayan sa pambubudol. Hindi na sila maniniwala. Diyan pa lang Diyan pa lang, alam na natin. Yung ginawa kay Pastor Kibuloy, kaduktong din dito sa Duterte. Dahil alam nila, malapit na kaalyado si Pastor Kibuloy ng Duterte. Di ba? So, ewan ko lang sa inyo kung hindi nyo pa makita na wala nang proyekto. Meron ba kayo nakikita mga infrastructure? Bumababa ang presyo ng bilihin? Bumababa ang krimen? Anong bago sa Pilipinas? Bagong balita para sirain ng Duterte? Yan. Ayan.
Yan, nararamdaman natin yan. Ang biradang ito ni Vice President Sara Duterte pinalaga ng palasyo. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas? Ayun, hinahanap. Ha? Hinahanap ni Claire si BP Sara. O sige, tuloy. Ha? O sige. Anong gusto mo kay BP Sara? So December of 20. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, baka mas lumala pa kung ang mga gaya raw ni VP Sara ang mamuno sa Pilipinas. Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster? Oh, ito, sabi niya, hindi ba mas lalong magiging mapupunta tayo sa dumpster? Ibig sabihin, mas magiging basura tayo. So ito, nadulas. Alam mo kasi minsan, ang kadaldalan, nilalagay sa lugar. Ano siya PCO siya pero ang PCO ay hindi para atake ng atake sa Duterte. Hindi para sagutin ng Duterte. Ipakita kung ano ang proyekto. Kita nyo na? Yan ang trabaho ng PCO. Ipakita kung anong ginagawa ng gobyerno. Para ipakita ang proyekto ng gobyerno. Hindi yung sagutin ng Duterte. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang proyekto ng gobyerno ay Duterte. Banata ng Duterte. Ultimo sa bunganga nitong maaling ito, Duterte. Sagutin ng Duterte. O nadulas siya. Kadaldalan. Ano sabi niya? Di ba lalo tayong mapupunta sa basura kung ang magiging presidente si BP Sara? Ang magiging leader natin? Di inaamin niyang nasa basura tayo ngayon. Ulitin natin. Baka sabihin nyo, niloloko kayo Pupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin ay ang mga katulad Ulit. nila. Pupunta tayo sa dumpster. Hindi ba mas magiging Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster? kung ang magiging pangulo natin ay ang mga katulad nila VP Sara? Sa akin galing. Fake news ako. Galing sa bunganga mo yan. Unless inedit yan ng frontline. Fake news sila. Nagbibigay lang ako ng komentaryo. Di na paamin ka na basura na. Totoo naman Totoo naman na sinasabi ni VP Sara. Wala naman kayong nagawa. Even PCO, ang proyekto, Duterte. Ang Kamara, anong proyekto? Duterte pa rin. Diba? Jesus. Mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao. Marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Yan, ang ganda na sinabi niya. Pero bibigyan ko komentaryo yan, okay? Ano sabi niya? Marami pa rin umaasang Pilipino sa'yo. No, naiintindihan ko yung mga sinabi kasi sa ibang na tatay niya nandoon at kailangan siya doon. Pero mas marami pa rin Pilipino na nangangailangan ng tulong niya bilang vice-presidente. Inaamin mo rin ba na matatanggal si Marcos? Kasi ano ba talaga ang pinakatrabaho ng vice president? Aminin na natin yung totoo lang. Spare tire ng presidente. Pag matitigok ang presidente, pag matatanggal ang presidente, o kung ano man mangyayari sa presidente, o kung hindi niya na kayang i-perform ang kanyang trabaho, sinong papalit? Vice President. So hanap ka ng hanap kay BP Sara, pinauuwi mo siya. At maraming siyang trabaho dito. Anong trabaho sinasabi mo? Papalitan na ba si Marcos? Yan ba ay nadulas ka na naman, Claire? Nadulas ka na naman na parang pag-amin mo na matatanggal si Marcos sa madaling panahon? Sa lalong madaling panahon, matatanggal si BBM mo? Ganun ba? Kasi inalis na, wala na sa kanya yung DepEd. Inalis na nga yung mga pondo, even the intelligence funds ng Office of the Vice President. Paano gagalaw si BP Sara? Wala naman siyang posisyon sa cabinet. Wala na rin siyang pondo. Kakapiranggot. So pinauuwi mo dito. Gagampanan niya na ang trabaho? Anong trabaho? Papalitan si Marcos? Hindi ako sedition yan, ha? Tama ba ako? Sige, pakisagot niyo dyan. Di ba? Inaamin mo na. Bakit ka pauwi kay BP Sara? Nararamdaman mo na bang matatanggal si Marcos at kailangan ng palitan ni BP Sara? Nadulas ka na naman doon, ha? Attorney Claire. Presidente. Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang PC para makipagtulungan sa legal team ng kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto ng International Criminal Court. Mismo ang Office of the President na rin ang nagbigay sa kanya ng travel authority hanggang Abril. Binigyan naman siya ng travel authority ni BBM hanggang Abril. Bakit ba excited ka? Tapos na ba ang April? Claire?
Eh di sana sinabihan mo yung amo mo, yung bossing mo, wag mo nang bigyan ng travel clearance. Ang problema kasi dito, siguro, obligado si Marcos bigyan ng travel clearance to kasi pag hindi niya binigyan ng travel clearance, magagalit na naman ang taong bayan kay Marcos. So, pero ayaw niyang nandoon si Sara. Di ba? Yan ang style ni Marcos eh. Hindi niya madiretso. So, bigyan niya. Pero anong gawin? Pahanap mo kay Claire. Pabalikin mo yung Claire dito. Dakdakan mo ng dakdakan sa media para bumalik yan si Sara. Di ba? Yan ang style ni Marcos. Oh. Anong patunay? Fake news ka. O di ba? Ano sabi niya? Ayaw niya sa impeachment. Pero nagkaroon ng impeachment. Nangunguna pang nagpirma yung anak niya at saka kahuli-huling pumirma. Di umano. Si Tambaluslos. Ano ibig sabihin nun? Hindi pa papasukin ng ICC. Pero pinadala si Marcos, si PRRD ron. Di ba? Style ni BBM yan. Hindi niya aaminin. Kasi walang B. Walang B yan si Marcos. Walang B. Naumisip ko ano yung B? Backbone. Walang B yan si Marcos eh. Tapos, ihayaan niya yung iba magsalita. Diba? Pero paalala ni Castro kay VP Sara, may trabaho pa siya rito sa Pilipinas. Obligasyon po niya maging vice presidente. Ano trabaho ng vice presidente? Palitan ng presidente. Pag hindi na kaya, inaamin mo, matatanggal na si Marcos, naaamoy mo ba? Pero ito sa akin na. Hindi, ito kasi sa dulo nitong balitan to sasabihin na wala pang sagot si BP Sara patungkol dito. Alam mo ito si Claire, parang walang puso. Dapat alam niya naman sa ating mga Pilipino, kahit sabihin may trabaho pa siya rito, pambihira kahuhuli lang ng tatay. Ano ka ba namang klaseng tao? Ano ka ba namang klaseng Pilipino? Yung tatay 80 years old, magse-celebrate ng birthday. Gusto mo iwanan niya? Asan ng puso nitong si Claire? Or inutusan to eh. Salita ni Marcos yan eh. Di ba? Kung hindi salita ni Marcos yan, tanggalin mo yan si Claire. Mali-mali ang sinasabi. Pero we assume na salita ni Marcos yan. Dahil hindi gumagalaw si Marcos, hindi niya inaalis yan. So ibig sabihin, siya mismo nagpasabi kay Claire. Yusek niya yan eh. Asan na ang puso mo, Marcos? Birthday nung matanda na nagsilbi sa Pilipinas. Nandoon ang asawa. Andoon na nga sila Kitty. Tapos pababalikin mo rito? Magbe-birthday? Anong klase kayong tao? Grabe naman ata ang kademonyuhan yan. Hindi ko po kayo iniinsulto pero para sa akin that is too much evil. Hindi na po ata tayo Pilipino. Yung ganyang klase. Yung ganyang klaseng puso. Hindi na wala na yung kapwa-tao sa atin. It's all about politics. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang vice presidente. No comment pa naman dito si VP Sara. Kaya no comment pa naman dito si BP Sara. Ako, kung papayuhan ko si BP Sara, hindi siya dapat magbigay ng komentaryo kay Claire. Ang dapat sumagot sa Duterte ay si Marcos. Dapat itong si BBM magkaroon ng yag, magkaroon ng B, magkaroon ng backbone, siya mismo ang sumagot sa Duterte. Huwag siyang magtago sa palda ni Claire. Hindi niya ka-level yan eh. Usap kayo, president sa vice president, magsagutan kayong dalawa. Huwag kang nakatago kay Claire. Hindi dapat sagutin ni BP Sara yan. Sino ba yan? Ang dapat sagutin ni BP Sara ang presidente. At ang dapat sumagot kay BP Sara ang presidente. Naduduwag eh. So until magkaroon ng tapang at pagkalalaki si Marcos, hindi dapat sagutin ni BP Sara. Hindi niya dapat sagutin. Wala siyang obligasyon sagutin yan. Until kaya na ni Marcos tumindig sa sarili niyang paa. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at
dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Minamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong. Maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. I really... Ang bulong ay kumalat na, isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte
Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, oh. Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.